Baka pwede akong makipaglaro kay Andong. Hindi pwede, nak. Delikado ang gusto mo. Anak na, sinong may sabi sa iyong pwede mong pakialamang buksan ang butas na yun? Sumasobra ka ng bata ka. Mali ang ginagawa mong pangingialam sa gamit ng iba. Nay, nakakadiri yung ginagawa niyo ni tatay. May problema ka ba, Fidel? Ang mga lihim ay misteryo at kaakit-akit. Minsan, ito'y nagbibigay ng dagdag na kulay at kaalaman sa buhay. Ngunit maaaring magdulot din ng kaguluhan at pag-aalinlangan. Ikaw ba, may sikreto ka bang iniingatan? Kuya Bari, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Fidel. Sensitibo po ang kwentong aking ibabahagi kaya may ilang impormasyong tulad ng lugar, mga pangalan at iba pang mga detalye ang aking babaguhin upang proteksyonan ang aking pagkakakilanlan. Siya nga po pala, matagal na akong avid listener ninyo at talaga namang magaganda at nakakatakot ang mga binabasa niyong mga kwento. Heto na po at sisimulan ko na ang kwento ko. Hindi ko masasabi noong araw kung anong uri ng pamumuhay mayroon kami, kung mahirap ba o mayaman. Kasi po, nakatira lamang kami sa isang liblib na puok at magkakalayo ang mga magkakapit-bahay. Ang bahay po namin ay gawa sa mga tabla at pawid lamang. Masasabi kong medyo may kalakihan iyon dahil may 2 o 3 ang silid. Isa para sa aking mga magulang, isa sa akin at may isang sikretong silid pa sa ilalim ng aming bahay. Hindi ko alam kung para saan ang underground na iyon, pero sabi ng aking tatay ay kanyang hinukay ito noong ako'y ipinanganak. Kapag ka nagtatanong ako, ang sinasabi lang nila ay kailangan iyon lalong-lalo na kapag ka may emergency na sitwasyon. Dahil nga bata pa ako, ay hindi ako naging mausisa sa bagay na iyon. Si tatay at nanay ay simple lamang. Sa bahay lamang si nanay pero minsan ay nagtitinda ng kakanin at isang sepulturero naman po ang aking ama. Ngunit kahit ganoon ang uri ng trabaho ni tatay, ay nagagampanan nito ng mahusay ang kanyang responsibilidad. Naalala ko pa nga noon, madalas ay maraming pasalubong sa akin si tatay. Mga pagkain tulad ng prutas at mga tinapay. Palagi ding sagana ang aming hapagkainan. Paminsan-minsan ay may mga bagong damit at iba pa. Pero minsan ay nakikita ko si tatay na mayroong bitbit na mahabang bagay na nakalagay sa isang itim na bag. Hindi ko naman alam kung ano po iyon, pero ayaw akong palapitin kapag dumarating itong may bitbit na ganoon. Ipinapasok ako ni nanay sa silid at pilit na pinapatulog. Samantala ay hindi ako sanay makihalubilo sa karamihan dahil paminsan-minsan na nga lang ako isama sa bayan ay natutokso pa ako ng kapareha kong bata. May balat kasi ako sa muka na halos tumakip na mula sa aking mata pababa po sa aking pisngi. Tinatawag nga nila akong balat, aswang o anak ng maligno. Bagamat ganoon kalupit ang mundo para po sa aking Kuya Bari, ay patuloy pa rin ako sa aking buhay. Hindi ko na nga ipinipilit ang sarili ko sa kanila at natututong maglaro na lamang mag-isa at aliwin ang sarili sa mga bagay at hayop na naroon sa aming bakuran. 10 taong gulang ako taong 1969 nang magsimula akong mag-usisa at maging mapagmasid sa mga nangyayari sa aking paligid. Marahil ay kaya na ring umunawa ng aking isip at may mga katanungang hindi pa nasasagot minsan nila nanay at tatay, na kung nagtatanong ako'y puro hindi sakto ang sagot
at parang mayroong pinagtatakpan. Minsang gabi, 9:00, habang nakahiga ako sa aking kwarto ay naramdaman ko ang paglangit-ngit ng tabla sa labas. Nagising ang inaantok kong diwa. Napasilip tuloy ako. Nakita ko si tatay na mayroong bitbit na pahabang itim na bag at inihulog ito doon sa underground. Nakaramdam ako ng biglaang paglamig ng hangin. Umalingasaw din ang isang nakasusulasok na amoy. Nakarinig akong muli ng mga kakaibang pag-ungol at tunog na parang may isang baboy na kumakain. Nahiwagahan tuloy talaga ako sa aking naririnig. Naramdaman ko ng mga oras na iyon ay mayroong mali. Napakabaho ng amoy na aking nalalanghap. Bumalik ako sa aking higaan. Hindi ko malaman ang aking gagawin ng mga sandaling iyon at pigil na pigil ako sa aking paghinga habang mariin kong ipinikit na lamang ang aking mga mata at itinabon sa aking tenga ang aking unan. Subalit malakas pa rin ang tunog. Nakakakilabot. Narinig ko na may isang nilalang na kumakain ng isang makunat na bagay. Nalalanghap ko pa rin ang mabahong amoy maski tabunan ko pa ng unan ang aking ilong. Umaalingasaw ang lansa at magkahalong amoy mula sa nabubulok na bagay. Ang paghigop ng kung anong uri ng inumin sa nakakadiring paraan. Nangangatal ang aking kalamnan. Nais ko nang matulog, ngunit ayaw naman akong dalawin ng antok. Nakakapangilabot at nagsisimula na akong makaramdam ng pagkabalisa at takot. Naramdaman kong may gumagalaw sa pintuan. Inayos ko ang aking sarili at nagkunwaring payapang natutulog. Kilala ko kung sino ang sumisilip na iyon. Si tatay. Dahil mula pa noon, pagkatapos niyang gawin ang mga ito ay agad-agad niyang sinisigurado na wala akong nakikita at wala akong nalalaman. Ngunit walang sikretong hindi naibubunyag. Sa loob ng 10 taon ay itinatago nila sa akin ang katotohanan tungkol sa mahiwagang underground na iyon at kung ano ang mayroon doon. Isang araw, parehas silang wala noon. Pumasok sa trabaho si tatay at si nanay naman ay naglako ng kakanin. Pumunta ako sa sikretong silid na iyon at nakita kong natatakpan ito ng upuan. Tinanggal ko iyon, Kuya Bari, at mayroon pa ulit telang nakabalot. Maingat ko iyong inalis at pagkatapos ay itinapat ko ang aking tenga sa sahig. Tahimik. Sinubukan kong iangat ng bahagya ang tabla at sinilip ko kung ano ang mayroon doon. May nakita akong bata na payapang natutulog. Nakatagilid siya. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tinawag ko siya at nagsimula akong gumawa ng ingay upang magising ang bata. At hindi naman ako nabigo. Bumangon siya at tumingin sa aking direksyon. Nagulat ako sa anyo ng batang iyon. Bagamat hindi ako madalas makihalubilo sa ibang tao, ay alam kong kakaiba ang hitsura niya sa pangkaraniwan. Nakahubad siya at tanging isang piraso ng short lamang ang tumatakip sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maputla siya, marahil ay dahil hindi naman siya lumalabas para masikatan pa ng araw. Tsaka napansin ko, kuba rin siya. Malaki ang bukol sa kanyang likod. Nakita kong maugat at malaubi ang kulay nito. Ngunit kung may nakaagimbal man sa lahat, ito ay nang makita ko ang kanyang muka. Gulat na gulat ako. Kamukha ko ang batang itinatago nila doon sa silid na iyon.
Isinara kong mabuti ang tabla at inantay ang pagbabalik ni nanay. Nay, sino yung taong nasa butas? Fidel, hindi ba't kabilin-bilinan namin ng iyong ama na wag mong titingnan o bubuksan yun? Pero hindi naman ho ako bulag at bingi na sa tuwing dumarating si tatay ay may kinakausap siya at binibigyan ng pagkain sa butas na yun. Mukhang wala na akong may tatago sa'yo. Yung bata anak, siya si Andong, ang iyong kakambal. Po? Bakit po siya nakakulong doon? Pwede ho bang makipaglaro ako sa kapatid ko? Hindi pwede, nak. Delikado ang gusto mo. Hindi pangkaraniwang tao ang kakambal mo. Ano? Nagawa niyo siyang ikulong at itago sa akin kasi kakaiba siya at hindi pangkaraniwan? Nay, anak po ninyo yung sinasabihan niyo ng ganon. Tumigil ka, Fidel. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nay, hindi ako bingi para marinig minsan yung mga iyak niya at sigaw. Alam kong nahihirapan siya sa mga pinaggagawa niyo. Ano ba yung pinagtatalo ng inyong mag-ina? Nasa malayo pa lang ako dinig na dinig ko ng mga boses ninyo. Ikaw Fidel, pinagtataasan mo ba ng boses ang nanay mo? Pinag-uusapan lang po namin si Andong. Anak na, sinong may sabi sa iyong pwede mong pakialamang buksan ang butas na yun? May paki po ako dun, tay. Kapatid ko po yung ikinulong niyo doon. Fidel, hindi namin siya ikinulong dahil lang sa gusto namin. Ikaw lang ang inaalala namin. Ayokong makita mo ang sumpa ng ating pamilya. Anong sumpa? Ayon sa kwento ni tatay, ay itinakwil sila ng kanilang buong angkan dahil sa bawal na pag-ibig. Si tatay at nanay ay magpinsang buo pala. Pinigilan sila at pilit na pinaghihiwalay nang malaman ng lahat ang relasyon nila. Ngunit dahil mahal na mahal daw nila ang isa't isa, ay nagtanan sila. Bukod sa itinakwil sila, ay isinumpa sila ng ina ni nanay na dadanasin nila ang lahat ng kamalasan sa kanilang buhay. Dahil bukod pala sa magpinsan sila, ay mayroon na din pala silang parehas na asawa at mga anak noon na kanilang iniwanan. Nakaririmarim ang mga sikretong ito ng aming pamilya. Napahawak tuloy ako sa aking mukha noon at naglaro sa aking isipan na maaaring bahagi ng sumpang iyon ang balat sa aking mukha. Ngunit hindi ako gaanong nasaktan dahil mas ramdam ko na noon ang sakit na pinagdadaanan ng aking kapatid. Hindi ko maisip kung bakit siya ang nagdudusa ng labis sa kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Hindi rin ako pinayagang makita o bisitahin man lang si Andong sa takot na baka raw ito ay magwala dahil ako ang nasa labas at siya ay nakakulong. 10 taon na siyang nakakulong sa madilim na bahagi ng aming tahanan. Dinaramdam ko noon ng aking mga kamalasan, pero mas nakakaawa pala ang kalagayan ng aking kakambal. Dahil bukod sa wala itong nakakausap, ay hindi man ito nasisilayan ang pagsikat at paglubog ng araw. Nakapanghihinayang ang mga nawalang oras na dapat sana ay masaya naming ginugugol sa paglalaro ng magkasama. Tutal ay kami lang naman ang naroroon at malayo naman ang agwat ng aming bahay sa aming kapitbahay ay wala namang ibang makakakita sa amin. Sana'y hinayaan na lang nilang maging malaya si Andong. Sana ay masaya kaming dalawa. Nay, baka pwede akong makipaglaro kay Andong. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga pwede. Mapapahamak ka. Hindi ho ba kayo nakukonsensya sa ginagawa nyo? Yung anak nyo ang pinagbabayad nyo ng kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Fidel, mamaya na tayong mag-usap. May kailangan pa pala akong tapusing trabaho sa aking silid. Ganoon si nanay. Palaging umiiwas kapag kinukonsensya ko na.
iiwan akong nakabitin sa ere na puno ng katanungan. Kaya wala na lang akong magawa kung hindi ang magmukmok muli sa kwarto at magmuni-muni ng mag-isa. Bumalikwas ako mula sa aking pagkakahiga sa katre nang marinig ko si tatay na dumating. Sumilip ako sa pintuan at muli ay nakita kong may bitbit na naman itong mahabang bag na itim. Maingat niyang binuksan ang bag. Si Fidel, tulog na ba? Siguro, kanina pa yon pumasok sa kwarto niya. O ito, may bagong libing na bangkay sa sementeryo. Kinuha ko na para. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na sinabi ni tatay. Nagbubulungan na lamang kasi sila. Marahil ay nag-iingat dahil hindi naman sila sigurado kung tulog na nga ako o hindi pa. Pero tahimik lang akong nakasilip at pinanunood ang kanilang ginagawa. Nagulantang ako at halos magsuka nang makita ko ang isang bangkay na inilalabas sa bag. Agad nila itong inihulog sa kinaroroonan ng aking kakambal at muli ay narinig ko na naman ang kakaibang tunog. Agad akong lumabas ng aking kwarto. Hindi na nila ako napigilan nung sumilip din ako kung ano ang ginagawa ni Andong sa mga oras na iyon. Natatakot ba siya o nandidiri tulad ko? Pero natakot ako sa aking nakita. Hindi ako maagalaw noon. Nang bigla akong binuhat at inilayo ni tatay. Galit na galit siya sa aking ginawa. Pero dahil alam ko na ang lahat, umiyak ako ng umiyak. Hindi na sila makapagsisinungaling pa. Sa aking isip ay humihiyaw at nagtatanong ng maraming bakit. Rumagasa ang labis na pagkaawa ko kay Andong. Tila yata nasiraan na ng bait ang aking mga magulang dahil sa ginagawa nila sa aking kakambal. Mula noon ay halos araw-araw na akong lumalapit sa lugar na iyon at kinakausap siya. Ikinandado na rin pala ito ni tatay kaya ang tangi ko na lamang nagawa ay ang itapat at idikit ang tenga ko sa sahig at umaasang makausap ang aking kapatid. Kumusta ka na, Andong? Pero walang sagot mula sa kanya. Hindi na ako nagtaka pa dahil marahil ay hindi siya naturuan na magsalita. Wala namang kasing ginawa ang nanay ko para sa kanya. Kaawa-awang Andong. Ngunit ang kasamaan ay parating may hangganan. Ano kaya tong mga sulat na to? Ba't nakatambak dito sa itaas ng aparador? Kinuha ko ang isa at nakita kong para ito kay tatay at galing ito mula sa barangay. Dala ng kuryosidad ay kinuha ko iyon at binasa ang laman. Ayon sa sulat ay mayroong kaunting katanungan para kay tatay tungkol sa mga nawawalang bangkay sa pinagtatrabahuhan niyang sementeryo. Ito ay reklamo at hinaing ng mga pamilyang naulila na tanggalin na sa trabaho ang aking ama dahil sa mga natuklasang bakanting mga libingan. Kumalat ang balitang nagkakaroon ng nakawan ng mga bangkay sa sementeryong iyon, kaya ang mayroong mga kakayahang ipahukay ang libingan ay nadidiskubre nilang nawawala nga ang kanilang mga kaanak na namayapa na. Isinangkot nila si tatay dahil siya naman talaga ang dapat na nagbabantay at taga-ayos sa sementeryo, pero sa kanyang pangangalaga nangyari ang mga nakawan. Natigilan ako sa pagbabasa nang biglang hablutin ni nanay ang sulat mula sa aking mga kamay. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa mga nabasa ko. Maang ang aking labing nakamasid sa aking ina habang pinapasadahan ng tingin ang puting papel na nasa kamay na niya. Sumusobra ka ng bata ka. Mali ang ginagawa mong pangingialam sa gamit ng iba. Lalo na yung mga sulat, kabastusan yan.
Pero Nay, Wala ka na talagang respeto sa amin ng tatay mo. Nay, nakakadiri yung ginagawa niyo ni tatay. Bakit? Anong alam mo? Ninanakaw niyo mga bangkay sa sementeryo. Para ano? Para ipakain kay Andong? Baliw na po ba kayo? May problema ka ba, Fidel? Biglang dumagundong ang boses niya. Magkasabay kaming napalingon ni nanay sa pinagmula ng boses sa pintuan. Ang aking tatay ay naguhubad ng bota at basang-basa ang katawan sa ulan. Ang damit itong itim at maong nakupas ay bahagya pang narumihan ng mga putik. Tanda na ito ay tumakbo papunta rito sa aming bahay. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo dahil nagtatrabaho ako ng marangal para sa pangangailangan natin. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang sinasambit iyon. Sinundan iyon ng buntong hininga ni nanay at kinuha ang mga dala niyang prutas at pasalubong. Natatakot akong magtanong muli sa kanila at mas pinili ko na lamang pumasok sa aking silid. Ako na mismo ang kikilos na alamin ang katotohanang nais kong mabigyan ng kasagutan. Muli, hating gabi sa aking malalim na pagkakaidlip ay nagising ako sa isang mabahong amoy. Ang masangsang at nakasusukang simoy ng hangin mula sa kung saan ang muling nagpatigas sa aking katawan. Dinig na dinig ko ang isang bagay na kinakain. Alam ko kung saan nanggagaling ang tunog na iyon. Walang iba kung hindi sa tagong silid ni Andong. Dahan-dahan akong sumilip mula sa maliit na awang ng pintuan. Nakita ko si tatay na nakaupo doon. Maya-maya ay tumayo ito at lumayo. Pagkakataon ko lang masasabi iyon para makita siyang muli. Lumapit ako ng marahan at sinubukang iangat ng bahagya ang tablang nagsisilbing pintuan ng lihim ng silid na iyon. Tinawag ko siya at pilit na inilalayo ang atensyon nito sa kinakaing labi na uwi ni tatay para sa kanya. Lumingon siya sa akin at kitang-kita ko ang malapot na laway na lumalabas sa kanyang bibig. Muli niyang binalik ang paningin niya sa pagkaing sinimulan na niyang lantakan. Nakakadiri, halos hindi ko mapigilang magsuka habang pinagmamasdan ng bangkay na kinakain niya, Kuya Bari. Nakasusulasok ang amoy na nagmumula roon. Nalalaglag pa nga ang kaunting laman sa sahig na sinusundan na ng mga langaw. Andong, wag! Hindi yan pagkain. Hinulog ko ang isang mansanas pero ibinato lang niya ito pabalik sa akin. Nabuo ang pagkapuot sa aking puso dahil sa hindi makatarungang pagpapalaki nila kay Andong. Ginawa nilang halimaw ang aking kapatid. Nang walang ano-ano'y, biglang dumating si tatay. Ngunit imbes na magalit, ay tumabi siya sa akin at ipinaliwanag ang tungkol sa kalagayan ng aking kapatid. Anyay, isang uri daw ng aswang na kung tawagin ay busaw. Panimula ni tatay, hindi ako makapaniwala sa aking narinig, Kuya Bari. Ang busaw ay isang uri ng aswang na kumakain ng mga patay. Ito ay isang uri ng aswang na umaatake at nagnanakaw ng mga bangkay sa lamay o sa mismong libingan kung sawi itong nakawin ang patay sa lamay at pinapalitan ng saging ang katawan. Sanggol pa lamang kami ay natuklasan na nila tatay ang tunay na kalagayan ni Andong. Umamin sa akin si tatay na may lahing aswang ang pamilya nila nanay. Ang paglayo nila ay tanda ng pag-iwas na maipasa ang pagiging aswang sa kanyang ina. Ngunit hindi naman nila akalain na sila'y matatablan pa rin ng sumpa at ang kanilang mga anak ang madadapuan nito. Humingi
ng tawad sa akin si tatay. Baka sa kanyang mukha ang sinseridad sa paghingi niya ng tawad. Umiyak si tatay at ganoong eksena ang nakita ni nanay nang lumabas ito mula sa kusina. Nag-iyakan kami. Wala raw silang pagpipilian kung hindi ang ikulong si Andong dahil sa kalagayan nito. Ngunit sa mura kong isipan ay sinabi ko sa kanilang hindi pa rin tama na magnakaw sila ng bangkay para sa aking kakambal. Maaaring nag-iba ang kapalaran ni Andong kung pinalaki na lamang nila itong normal katulad ng sa akin. Maaaring kakaiba ang kanyang anyo, ngunit kung matuturuan ng tama ay maaaring maging mabuting nilalang ito na katulad ko. Tinanong ko pa nga sila kung papaano nila naatim na ipadama sa mga taong naulila ang paulit-ulit na mawalan ng mga mahal sa buhay. Hindi sila nakasagot. Tumakbo ako sa aking silid at nagkulong doon. Ipinikit ang mga mata kasabay ng pagluha ng tahimik. Hindi ko talaga matanggap na ganoon ang aming pamilya. Hindi ko alam na totoo pala ang kantyaw sa akin ng mga bata. Oo, normal nga ako pero kasama pa rin ako sa mga naging kasalanan ng mga magulang ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakarinig ako ng kakaibang ingay mula sa labas ng bahay namin. Naalarma din ang tatay sa kaguluhang iyon. Mayroong mga tinig na sumisigaw at galit na galit. Tinatawag kaming pamilya ng mga aswang. Bumukas ang pinto ng aking silid at lumapit sa akin si nanay. Niyakap ako ng mahigpit. Sabi ni tatay, may bitbit na mga galon at sulo ang mga taong nasa labas. Agad ay sinabi niyang tumakas na kami ni nanay at iligtas na ang aming mga sarili. Pero paano po si Andong? Tanong ko sa kanila pero hindi na nakasagot ang aking tatay. Hinila na ako agad ni nanay palabas. Sa likuran ng bahay kami dumaan at tinumbok ang daan papuntang gubat. Tumakas ka na. Pero paano si Andong? Ngayon ko lang ito sasabihin pero mahal na mahal ko ang kakambal mo. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya babalikan ko sila. Pero Nay, Ayos lang anak. Matatapos dito. Tumakas ka na. Tumakas ka na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon, Kuya Bari. Ngunit nang bumalik ako ay nakita kong tupok na ng apoy ang aming bahay. Wala rin po akong nakitang sunog na bangkay. Inisip ko na lang po na nakatakas na sila sa pag-uusig ng mga taong naagrabyado namin. Ngunit bago pa man ako muling umalis ay naalala kong silipin ang sikretong silid. Napaluhod na lamang ako sa lupa at tumulo ang mga luha ko nang makita ang naroroon. Si tatay, nanay at si Andong. Payapang nakapikit na ang kanilang mga mata. Tinawag ko sila pero hindi na sila nagising. Hindi sila natupok ng apoy pero namatay sila maaari dahil sa kawalan ng hangin. Pero ang kumurot sa puso ko ay iyong makita silang tatlo sa kauna-unahang pagkakataon na mahigpit na magkakayakap. Kasabay ng mga luhang pumatak sa aking mga mata ay ang pagharap ko sa hamong kailangan kong makaalis at makalayo na sa lugar na iyon upang maiwasan ko ang galit ng mga tao. Hindi ko alam kung papaano ako mabubuhay nang wala sila, pero wala na akong pagpipilian pa dahil gusto ko pang magpatuloy sa buhay. Ibinalik ko na lamang ang takip ng silid na iyon para magsilbing kanilang himlayan. Naglakad ako ng walang patutunguhan hanggang sa napunta po ako sa isang simbahan na hindi ko alam noon
kung saang bayan. Dala ng labis na gutom at pagod ay nawalan ako ng malay. Isang matandang katiwala sa simbahan ang nakakita sa akin. Tinulungan niya ako. Siya si Kaseling. Nang malaman niya na wala na akong matitirhan at wala na rin akong mga magulang, kinupkup niya ako at inalagaan. Napakabait ng taong ito. At kung may ipagpapasalamat man ako ng labis sa Panginoon, ito ay yung pagdala niya sa akin sa lugar na iyon. Dahil totoong malaki ang nagbago sa takbo ng buhay ko mula nang mapunta ako sa pangangalaga ni Kaseling. Bilang kapalit ay tumutulong ako sa kanya sa mga gawain niya sa simbahan. Nang makita ako ng mga pari ay binigyan nila ako ng pagkakataon pa para makapag-aral. Isang scholarship ang ipinagkaloob nila sa akin, Kuya Bari. Bagamat matanda na ako'y nagsimula ng elementarya, ay ayos lang daw iyon. Ang importante, matuto akong magbasa at magsulat. Naging maayos ang buhay ko. Nagkaroon ako ng sariling pamilya. Masaya at normal. Ipinangako ko sa aking sarili na kailanman ay hindi ko ipaparana sa kanila ang buhay na aking naranasan. Kaya maski anong klaseng tanong tungkol sa aking pinagmulan ay hindi ko sinasagot. Dahil ang lihim ko ay dadalhin ko na hanggang sa aking kamatayan. At tangi ko na lamang maibibigay sa aking pamilya, kina tatay, nanay at andong, ay mga dasal na sana'y maayos sila at mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At palagi ko ring ipinagdarasal na sana ay maranasan na doon ni Andong ang mabuhay ng normal at masaya. Kuya Bari, masaya akong maibahagi ang madilim kong nakaraan sa inyo at sa ating mga kasundo. Sa ngayon po ay naiisip ko pa rin kung totoo bang isang busaw si Andong o nasanay lamang ito sa maling pagpapalaki ng aking mga magulang. Silang naniwala sa sumpa at pinagdusa ang mga anak nila sa kasalanang hindi naman kami ang may gawa. Pero kung totoo man ang pagkakilala ni tatay at nanay sa totoong katauhan ni Andong, maaaring biktima lamang kaming lahat ng mapaninlang na demonyo. Kung mas malakas sana kaming lahat, sana'y hindi dinanas ni Andong ang ganoong pagtrato at hindi sana siya masasanay sa ganoong klase ng pamumuhay. Normal sana siya na katulad ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling maibahagi niyo po ito sa inyong channel sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Fidel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.